Narito na ang mga news scoop ngayon. Driver ng van, patay matapos sumalpok sa truck sa Pangasinan. Lalaki at bagong kinakasama nito, tinaga ng selosang ex. Arnel Pineda, aminadong naapektuhan ng pambabatiko sa kanyang huling performance. Nagbantang aalis na sa Journey. At Rian Ramos, inaming dahil kay Willie Revillame, kaya nakilala niya ang kanyang karelasyon ngayon. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoop ngayon. Driver ng van patay matapos sumalpok sa truck sa Pangasinan. Naritong news scoop ni Angelo Bainyo. Patay ang isang lalaki matapos bumangga ang minamaneho niyang van sa isang truck sa kahabaan ng highway sa Magaldan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, mabilis ang takbo ng van. Matapos ang insidente, halos madurog ang harapang bahagi ng van sa lakas ng impact. Mabilis na maisinugod sa ospital ang driver para gamutin ang mga natamo nitong pinsala sa ulo at katawan. Ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis at inaalam pa kung may pananagutan ang driver ng truck. Lalaki at bagong kinakasama nito, tinaga ng selosang ex. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Dead on the spot ang isang lalaki habang sugatan ang bago nitong kinakasama nang tagain sila ng dating karelasyon ng biktima dahil umano sa matinding selos sa Taytay, Palawan. Kinilala ng pulisya ang biktimang si alias Ray, 34 anyos, habang sugatan ng bago nitong kinakasama na si alias Rina, 27 anyos. Lumitaw sa investigasyon na dating magkarelasyon sina Ray at ang suspect na si alias Merly. Sa investigasyon, natutulog umano sina Ray at Rina nang dumating si Merly sa kubo ng dalawa. Nakita nitong magkatabing natutulog ang dalawa, kaya agad siyang kumuha ng taga at inatake si Ray na tinamaan sa dibdib at saka binalingan si Rina. Bago tuluyang nalagutan ng hininga, naagaw pa nito ang itak kay Merly at nataga niya ito sa ulo at kanang kamay. Mabilis namang naisugod sa ospital sina Merly at Rina na kapwa ligtas sa panganib. 11 katao sa Ilocos Sur sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang jeep sa kalsada. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Hindi bababa sa 11 katao ang sugatan nang mawala ng preno ang isang pampaserong jeepney at tumagilid habang bumabiyahe sa kalsada sa Narvacan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, ang jeepney ay patungo sa Narvacan, Ilocos Sur mula Bangged, Abra nang mawalan nito ng preno sa isang matarik at kurbadang bahagi ng Ilocos Sur Abra Road sa Barangay Lungog. Sa pagtatangka ng driver na pigilan ang sasakyang mahulog sa bangin, binangga nito ang gilid ng burol dahilan para tumagilid ito. Lahat ng 11 pasahero kabilang ang driver ay nagtamo ng mga pinsala sa insidente at mabilis na dinala sa ospital. Samantala nangako namang tutulong sa kanilang gastusin sa pagpapagamot ang operator ng jeepney. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Barangay chairman at anak nito pinagbabaril sa Ilocos Sur. Naritong news scoop ni Ralph de la Cruz. Patay ang isang barangay chairman at ang kanyang anak sa barangay Lapting, San Juan, Ilocos Sur. Makaraang tambangan ng mga ito ng hindi pa nakikilalang salarin. Kinilala ng pulisya ang mga biktima na sina Belio Joseph Valoroso, 52 anyos, at ang anak nitong si Jomar Valoroso, 24 anyos. Ayon sa investigasyon, sakay ang mga biktima sa isang van nang biglang sumulpot ang isang lalaking sakay naman ng motorsiklo at walang pag-aalinlang ang pinagbabaril ng mga ito. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ng mga biktima at dinala pa ito sa ospital kung saan sila idineklarang patay. Nagsasagawa naman na ng dragnet at follow-up investigation ng mga pulis para sa ikadarakip ng sospek. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Inuman ng dalawang lalaki sa Pangasinan na uwi sa Karasan. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Nauwi
Nasawi sa pananaga ang isang simpleng inuman sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng mainitang pagkatalo ang dalawang lalaki dahilan upang umalis ang 52 anyos na lalaki. Nang bumalik, armado na ito ng bolo at hinamon ng kanyang 82 anyos na kapitbahay. Hindi naman nagpatalo ang matandang lalaki at kumuha umano ng kutsilyo. Tumindi pa ang tensyon nang umatake ang binata dahilan para matumba ang biktima, kung saan hinampas niya ito ng bolo. Kapwa nagtamo ng sugat ang dalawa sa hamunan ng talas ng kanilang patalim. Mabilis namang naawat ang dalawa at parehong dinala sa ospital para malapatan ng lunas. Sa kabila ng marahas na insidente, inaayos na umano ng dalawang partido ang kanilang hindi pagkakaunawaan. At yan ang News Scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Babae, natagpuang patay sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa Baguio City. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Natagpo ang patay at hubot-hubad sa loob ng kanyang inuupahang bahay ang isang 18 anyos na babae sa Baguio City. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nag-alala ang kaibigan ng biktima matapos na hindi sumagot ang biktima sa mga text message at tawag. Kaya naman pumunta ang kaibigan sa kanyang bahay para i-check ito, ngunit sinalubong siya ng kalunos-lunos na eksena. Natagpuan niya itong hubot-hubad at may saksak sa leeg. Nawawala sa pinangyarihan ng krimen ang cellphone at iba pang gamit ng biktima. Nakikipag-ugnay ng pulisya sa barangay para suriin ang makakuha ng CCTV sa lugar para sa pagkakakilanlan ng salarin. Tinitingnan ng mga otoridad ang panggagahasa, pagnanakaw o posibleng kaugnayan sa trabaho o personal na buhay ng biktima ang motibo sa pagpatay. Nakikipag-ugnay na rin ang Baguio City Police sa Cybercrime Unit sa investigasyon. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Rider, sinita sa checkpoint dahil walang helmet. Nakitaan pa ng illegal na droga. Naritong news scoop ni Melvin Machado. Nasa custody ngayon ang Police Station number 6 ng Naga City Police Office ang 47 years old na tricycle driver na si alias Jose, residente ng Barangay Balatas, Naga City, matapos maaresto ng mga otoridad dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang helmet. Hindi lang yan, sinita na turang suspect nang duman ito sa isang checkpoint ng mga pulis sa Zone 6 Barangay Balatas, Naga City dahil walang helmet. Habang kinukuha ni alias Jose ang kanyang lisensya ay aksidenteng nalaglag ang isang plastic sachet ng may laman ng pinaniniwalaang shabu. Dahil dito, agad inaresto ang suspect at inihanda na ngayon ang kasong isasampa sa kanya. Inaalam naman ng PNP Naga kung meron pang ibang kaso ang naturang suspect. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arnel Pineda, aminadong naapektuhan ng pambabatiko sa kanyang huling performance. Nagbantang aalis na sa Journey. At Rian Ramos, inaming dahil kay Willie Revillame, kaya nakilala niya ang kanyang karelasyon ngayon. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, lubhang naapektuhan si Arnel Pineda matapos na batikusin ang huling performance nito nang mag-perform ang bandang Journey sa Rock in Rio Music Festival sa Brazil. Nangyaring performance ng grupo noong September 21, 2024 kung saan huling kinanta ni Arnel ang awiting Don't Stop Believing. Ngunit napansin ng fans ng grupong Journey na hirap si Arnel nang kantay na nasabing kanta kung saan ay i-upload ito sa isang Facebook page sa Brazil. Kitang-kita na hirap si Arnel na abutin ang tono na nasabing kanta dahilan para dagsain ito ng pagkondina. Agad naman nag-sorry si Arnel sa pamamagitan ng isang Facebook post noong linggo, September 22, kung saan inamin din ito na dismayado din siya sa kanyang pagkanta ng Don't Stop Believing. Sabay pasalamat ito sa mga sumusuporta sa kanila at ipinost din ito ang link ng video ng kanyang performance. Inamin din ito na sobra siyang naapektuhan sa mga pambabatiko sa kanya kung saan nakakalungkot ng umano na sa 1,000 tamang bagay na kanyang ginawa ay nakalimutan agad ito sa pamamagitan lamang ng isang pagkakamali at sa Rock in Rio pa. Apektado umano siya mentally at emotionally, ngunit magiging okay din daw siya. Dito na hinamon ni Arnel ang mga nagagalit sa kanyang performance na magkomento lamang ng go o stay, at kapag umabot daw ng 1 milyon ang go ay tuloy na siyang aalis sa banda. Sa huli ay sinabi nito na God bless all of you and thank you once again to all of the fans and friends who believe in me
kami since day one. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, malaki ang naging papel ni Willie Revillame sa love life ni Rian Ramos. Ito ayon sa actress ay dahil kung di daw kay Willie ay hindi sila magkakakilala ng kanyang boyfriend ngayon na si Congressman Sam Berzosa. Bariyo daw kasi silang co-host ni Sam sa programa ni Willie na Will to Win at doon sila sa programa nito nagkakilala. Tinutulungan daw kasi ni Willie noon si Sam na makilala ng publiko dahil sa ambisyon nito na maging isang party list representative kung saan nagkatotoo umano ito. Nakilala raw kasi sa buong Pilipinas ang kanyang boyfriend at ang party list nito na tutok to win dahilan para manalo ito. Maging si Sam ay aminadong malaki ang naitulong sa kanya ni Willie. Kung hindi raw dahil kay Willie ay hindi mananalo ang kanyang party list kaya malaki raw ang utang na loob niya dito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Police Brigadier General Nicolas Torre III itinalaga bilang bagong hepe ng CIDG. 1 bilyong pisong pondo para sa mga biktima ng Marawi Siege inilabas ng DBM. Mga sangkot sa pag-iipit ng imported na bigas, posibleng ma-blacklist ayon sa DA. Vice President Sara Duterte absent ulit sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Mahigit 18 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa Maguindanao del Norte. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, on-siyam sa Santiago City, Isabela, nilooban, pera at alahas, tinangay. Kumita sa paggawa ng animated website gamit ang AI. Alamin ang diskarte sa racket. Nakaka-depress nga ba kapag madami kang pera? Tara, let's prove it! Mabilis na paraan para makagawa ng lesson plan ang mga instructor o teacher gamit ang artificial intelligence sa DIY do-it-yourself. Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo? Naku, bawal ito! Judy Ann Santos, iniinganyo ang mga kabataan na magtanim ng puno. Judy Ann Santos, inaming maswerte dahil puro mga artista dati ang nakakasama. DJ Obiena, abot hanggang langit ang pasasalamat sa mga magulang. At Sandro Mulak, sinorpresa ng ina na umuwi galing sa Amerika. Dire-diretso na ba ang araw o uulan mamayang hapon o bukas? Alamin sa Weather Report Live. Mga detalye sa pagbabalik yan ng News Scoop. Pawnshop sa Santiago City, Isabela, nilooban. Pera at alahas, tinangay. Naritong news scoop ni Ronald Domingo. Nilooban at pinagnakawan ang isang pawn shop sa Barangay Centro East, Santiago, Isabela. Nilala ang biktima ni si Fortunato Gutierrez, 74 years old, residente sa nabanggit na lungsod. Ayon sa nakuhang informasyon mula sa Santiago Police Station, ay nakatanggap sila ng report mula sa mismong may-ari ng pawn shop hinggil sa nangyaring panloloob sa kanyang establishmento. Agad naman tumugon na ang kapulisan at napag-alaman na tangay ng mga suspect ang hindi pa matukoy na halaga ng pera at mga alahas. Natuklasan din sa loob ng mismong pawn shop ang isang ukay na pinaghinala ang ginamit ng mga suspect upang makapasok sa naturang establishmento. Sa kasalukuyan, puspusan ang isinisagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nangyaring krimen. Ito ang Ronda Pato, Ronald Aidon Domingo, nagulat pa silang may tulong lakas, DWI, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Most wanted person na lambat sa Caloocan. Makaraang magtago ng 16 na taon sa kasong parricide. Naritong news scoop ni Beth Samson. Makaraang magtago ng 16 na taon sa batas, napasakamay ng Caloocan City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Paul J.D. Doles, Acting Chief of Police, ang isang akusado na may krimeng parricide. Sa ulat, alas 4:50 ng hapon ng isilbi ang warrant of arrest sa 51 anyos na residente ng Caloocan sa custodial facility ng Sangandaan Police Substation 4 na matatagpuan sa General San Miguel Street, Barangay 4 ng lungsod. Ito ay bunsod ng koordinasyon ng mga tauhan ng Substation 4 sa Villaba Police Station sa Leyte at naisilbi ang warrant of arrest na akusado na inisyu ni Honorable Celso T. Mantua, Presiding Judge of RTC Branch 17, Palumpon, Leyte noong August 26, 2008 para sa crime of parricide. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Taas presyo sa canned sardines at pandesal inihirit. Naritong news scoop ni Angelo Bainyo. Humihirit ang Canned Sardines Association of the Philippines sa Department of Trade and Industry ng 3 pisong dagdag presyo sa lata ng sardinas. Ayon kay CSAP spokesman Bombit Buen Camino, nagtaas na ang minimum wage, gasolina na tumaas baba ang presyo at sa presyo ng isda na nasa 40 pesos na ang gasto sa produksyon. Aniya hindi naman makakaapekto o makapagpapasara sa operasyon sa kahit anong planta ang hinihinging 3 pisong taas presyo sa sardinas na ilang taon na nilang hinihirit. Samantala, humirit din ang field baking ng 5 pisong dagdag presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil na rin sa tumataas na gastos sa produksyon, partikular na rito ang presyo ng asukal at paminsan-minsang pagtaas ng gasolina. Pangamba rin ang field baking nakakaunti ang magiging supply ng tinapay sa Pasko dahil nabibigatan ng mga panadero sa gastos ng produksyon. Gayunman, pinag-aaralan ng DTI ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. At yan ang aking news scoop. Ako si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pag-imprenta ng mga balota sa 2025 elections kasado na sa Disyembre. Sisimula na sa huling linggo ng Disyembre ang pag-imprenta sa mga balota na gagamitin sa 2025 elections. Kahapon, nang dumating sa National Printing Office ang mga printer na gagamitin sa pag-iimprenta ng mga balota. Bago ito, kasado na rin sa susunod na buwan ang isasagawang test printing ng NPO at COMELEC. Tiwala naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na masusunod ng komisyon ang kanilang timeline. At yan ang news scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proteksyon sa mga Filipino seamen ipinagbunyi ni Senator Lito Lapid. Naritong news scoop ni Angelo Bainyo. Pinagbunyi ni Senator Lito Lapid ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Magna Carta of Filipino Seafarers sa Malacanang. Ayon kay Senator Lapid, ang batas ay makapagbibigay ng dagdag na proteksyon at nagtatakda ng patas na sahod at benepisyo para sa ating mga kababayang magdaragat. Layunin din anya nito na ang bawat Filipino seafarer ay sumailalim sa training and development na akma sa international standards. Gate ni Senator Lapid, malaking hakbang ito para sa pangangalaga sa mahigit 600,000 na Pilipinong marino sa buong mundo na karamihan ay nahaharap sa panganib sa paglalakbay at pang-aabuso ng ilang shipping company. Si Senator Lapid ay isa sa co-author ng Magna Carta of Filipino Seafarers na ngayon ay Republic Act No. 12021 matapos malagdaan ni Pangulong Marcos Jr. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, /5 combinations of the day. At ang last combinations for today sa letrang G, 50 at O, 67.
Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha mo sa mga programa kanina umaga hanggang hapon dito sa DWIZ at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant papremyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Julian Santos, iniengganyo ang mga kabataan na magtanim ng puno. At Julian Santos, inaming maswerte dahil puro mga artista dati ang nakasama. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, malaki ang pasasalamat ni Judy Ann Santos na napasama siya sa Coco Mama, isang local brand ng gata na sumusuporta sa mga local farmers ng niyog. Kamakailan lamang ay sumama ang aktres sa General Santos City para sa tree planting kung saan 100,000 puno ng niyog ang itinanim nito kasama ng mga volunteer. Ayon sa aktres, ang mga naturang proyekto ang gustong-gusto niyang puntahan dahil gusto niyang ma-experience at maging part ng pagsisave sa environment. Ang mga ganoong gawain daw ay masarap ikwento sa mga anak at iyon daw ang values na gusto niyang ituro sa mga bata. Sinabi pa ng actress na hindi lamang sa mga anak niya kundi sa mga younger generation na ang pag-give back ay hindi lamang tungkol sa pera kundi ang pagtulong sa mga farmer o maramdaman ng mga ito na appreciated sila. Marami na raw kasing mga kabataan ngayon ang nakakalimot na sa benepisyo ng pagtatanim ng puno kaya nangangako raw siya na tutulong siya sa pag-ingganyo sa mga ito na makiisa sa mga activity na makatutulong sa pag-save sa environment. Sinabi pa ni Juday hindi lamang para maisalba ang industriya ng nyughan ang kanilang ginagawa, kundi para na rin sa Mother Earth dahil nililinis nito ang hangin at ang oxygen. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, itinuturing ni Judy Ann Santos na maswerte pa rin siya dahil namulat siya sa showbiz na puro datiang artista ang kanyang mga nakasama. Ayon sa actress, iba raw kasi ang mga artista noon dahil maaasahan mo ang mga ito pagdating sa trabaho. Sobra daw niyang na-appreciate ang mga veterana dahil napaka-professional ng mga ito pagdating sa set. Pagdating pa lang daw ng mga ito sa set ay walang kaarte-arte sa katawan at iyon daw ang kinalakihan niyang environment. Namulat din daw siya sa mga veteranang actress sa pagdating sa set ay memorize na ng mga ito ang kanilang mga linya kaya't marami silang nagagawa sa isang shooting day lamang. Ito raw ngayon ang environment sa pelikulang ginagawa niya kasama si Lorna Tolentino dahil bukod kay Lorna, kasama rin niya ang mga veteran actors na sina Janice de Belen, Mon Confiado at Shanda Romero. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. National budget sa 2025 sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grupong Akbayan, iprinoklama ng Comelec and Bank bilang nagwagi na party list noong 2022 election. Senators Zubiri at Cayetano nagkainitan sa sesyon sa Senado tungkol sa resolusyon para makaboto ng kongresista ang 10 Embo barangays sa Taguig City. Anti-agri-economic sabotage nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Senate President Chis Escudero. Namataang low pressure area sa Hilagang Luzon maaaring maging bagyo sa katapusan ng linggo, ayon sa Pag-asa. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report.
Pilipinas, nagbabalik ang news scoop sa oras na alas 4:41 ng hapon. Silipin at alamin na natin na magiging lagay ng panahon mamaya at bukas. Naglabas ng Tropical Cyclone Formation Outlook kaninang alas 4 ng hapon ng Pag-asa kung saan mayroon pong natagpuang low pressure area o sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay kasalukuyang nasa 2,895 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito po ay medyo malapit po sa lugar ng Guam. Sa kasalukuyan, ito ay may katamtamang tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 12 hanggang 24 na oras, bagamat hindi inaalis ang oportunidad na ito ay maging bagyo bago pa man pumasok ng Philippine Area of Responsibility dahil ito po ay kasalukuyang nasa karagatan at malaki pa ang tsansa na kumuha pa ito ng tubig at lakas mula sa dagat. Samantala sa latest weather forecast naman ng Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang kasalukuyang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ito yung pagsusulubong na mainit at malamig na hangin mula sa Hilaga at sa Timog. Sa Eastern at Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Palawan, ITCZ ang iiral kaya asahan ng mga cloudy skies with scattered rain showers at thunderstorms. Habang sa Bicol Region at Quezon naman, easterlies po ang umiiral kaya partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms, habang localized thunderstorms naman ang inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan natin ang papatuloy ang fair weather conditions na mararanasan ng buong kapuluan hanggang bukas, kaya sasamantalin nyo na po ang oportunidad na magandang panahon para makapaglaba at makapaggawa pa ng ibang outdoor activities dahil anytime within the weekend, maaring lumapit at pumasok sa PAR ang nasabing sama ng panahon. Lulubog ang araw mamayang alas 5:50 ng hapon at asahang muling sisikat ito bukas sa ganap na alas 5:45 ng umaga. Sa oras na alas 4:43 ng hapon, iyan ang aking weather report, whether you like it or not. Pagkatapos ng news scoop, abangan ang Sulong na Bayan ni Loli Acosta sa radyo at online at ang Newswatch Plus naman sa Aliw Channel 23. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kapatid ni Michael Yang na si Yang Jianxin, umamin na pineke ang pagiging Filipino para makapagnegosyo sa Pilipinas. Senator Risa Hontiveros naglabas ng larawan ni dating PNP Chief Benjamin Acorda kasama ang ilang Pogo players. Bulkang Taal minomonitor ng PHIVOLCS matapos magkaroon ng minor phreatic eruption. Kamara tiniyak na walang magiging delay sa pag-aproba sa panukalang 2025 budget. DSWD nagbigay ng training sa paternal abilities para sa mga tatay na parolado sa Visayas. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Renewable energy tinalakay ng Megawide Construction Corporation sa weekly meeting nito sa Rotary Club of Manila. Narito ang isang special report. Dumalo si ALC Group of Companies Chairman and CEO Boss Edgard Cabangon sa ika-7th weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila na ginanap sa Dusit Tani Hotel, Makati City. Nagsilbing guest of honor and speaker sa pulong na ito si Megawide Construction Corporation Chairman and CEO Engineer Edgar Saavedra. Ayon kay Saavedra, nasa ngayon kanilang isinusulong ang renewable energy bilang suporta sa hangarin ng gobyerno na unti-unti nang magpatupad ng transition patungo sa renewable energy mula sa kasalukuyang fossil fuels. Bunso nito, hininga naman ng paliwanag ni Boss Edgar Cabangon si Saavedra kung magkakaroon ng pagkakataong maaprubahan o maisulong ang nuclear power plant. Tugon ni Saavedra na isang malaking hamon ang pagsusulong o pag-aproba ng nuclear energy. The political side, just to get it approved, the chances of it to be approved, I think, is more challenging than the technology itself.
because we already had the experience, right? The previous nuclear plant that we have, it was built by Westinghouse, American, reputable, credible company, but we stopped it in spite of at that time, Philippines we were struggling because of the revolution, coup d'etat, but we're paying all the debt because of the napocor of that nuclear power plant. It was never commissioned. So what is the likelihood it can happen? I think that's the first question. So who will be the investors who's willing to invest? I think that's the biggest question mark. Now, second, if you're a government, if you commission it, approve it, the next question, will the next administration approve it or not? That's another question. So very political. Ang tinig ni Megawide Construction Corporation Chairman and CEO Engineer Edgar Saavedra. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kumita sa paggawa ng animated website gamit ang AI. Alamin ang diskarte sa Rocket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakakitaan? Itry na ang paggawa ng website ng ilang minuto lang gamit ang Artificial Intelligence. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket. I-type lang sa iyong browser ang Dora AI. Isa itong website AI generator. Dito, maaari kang magsulat sa prompt upang mag-spark ng mga ideya sa anumang topic, style na gusto mong gawin at AI na ang bubuo ng base. Pwede mo rin itong i-customize at idagdag ang iyong 3D design gamit ang keyframing. Kung satisfied ka na sa iyong gawang website, pwede mo na itong ibenta sa mga digital shopping online na meron ka. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera. Nakaka-depress daw kapag marami ka daw pera. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marahil marami sa inyo ang nagsasabing money can make you happy. Ngunit lumabas sa isang pag-aaral na ito ay kabaligtaran sapagkat nakakapagdulot daw ito ng depression. Tara, let's prove it! Ayon sa finance.yahoo.com, ng ilang mayayamang individual ay sinasabing dumaranas ng affluenza, isang social condition para sa mga taong labis na nakatuon sa material na bagay hanggang sa umabot sa puntong nagiging negative na ang epekto sa kanilang personal value at behavior. Dagdag pa sa isa.com na ang Easterlin Paradox ay nagsasaad na sa isang punto ng oras o panahon, ang kaligayahan ay direktang nag-iiba. It's either nagiging stagnant ito o nababawasan pa, depende sa kita o pera ng tao. Kaya naman payo ng mga eksperto na magkahiwalay dapat ang pananaw ng tao sa pera man o sa happiness, dahil ang tunay na happiness ay nakukuha sa meaning of life, deep relationship at ang purpose sa buhay. Mabilis na paraan para makagawa ng lesson plan ang mga instructor o teacher gamit ang artificial intelligence sa DIY, do it yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY, do it yourself. Sa dami ng workload at responsibilidad ng mga teacher, madalas kulang na ang oras para gumawa pa ng lesson plan para sa kanilang pagtuturo. Pero dahil sa tulong ng artificial intelligence, maaari na makagawa nito sa loob lamang ng ilang segundo. Narito kung paano. Una, buksan ang browser at i-search ang Magic School AI. Ikalawa, gumawa ka ng account kung first-time user ka. Ikatlo, mag-scroll down at iselect ang lesson plan na option. Ikaapat, ilagay ang specific grade level na iyong tinuturuan, ang topic at iba pang information para sa lesson plan. At ikalima, pindutin mo lamang ang generate button at ilang sandali lamang ay meron ka ng outline na magagamit mo sa iyong pagtuturo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo, abay may katapat na kaparusahan yan. Alamin yan sa NBI, naku bawal ito.
Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, sa tulong ng teknolohiya, mabilis na lamang makakuha o makahanap ng mga kumpanya o service provider na maaari mong makatulong pagdating sa paglilinis o pagkukumpuni ng iba't ibang bagay. Ngunit paano? Kung gaano kabilis makahanap, ganun din kabilis ang pagtanggi na magbigay ng service warranty. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Article 71 ng Republic Act No. 7394 o Consumer Act, hindi dapat bababa sa 70 araw ang service warranty ng mga kumpanya na nagbibigay ng serbisyo kagaya ng repair at maintenance. Ayon sa batas, hindi legal ang pagtanggi ng service provider o ilang araw na palugit lang ang kanilang ibibigay na service warranty sa kumontratang customer. Ang sino mang lumabag sa Consumer Act ay maaaring magmulta ng 5,000 piso o mabilanggo ng mula 1 taon hanggang 5 taon. Kaya sa mga service provider, huwag sirain ang tiwala na ibinigay ng inyong customers. Dapat ang makuha nila mula sa inyo ay serbisyo at hindi perwisyo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Quarterfinals ng PBA Season 49 Governor's Cup aarangkada na. Narito ang Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matapos ang 5 linggo ng double round-robin eliminations, magsisimula na mamaya ang playoffs ng PBA Governor's Cup ngayong season. Unang maghaharap ang serye sa pagitan ng TNT Tropang Giga at NLEX Road Warriors. Magtutuos ang dalawang koponan mamayang alas 5:30 ng hapon. Sa ikalawang laban naman, sisimulan ang serye sa pagitan naman ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at Raynor Shine Elasto Painters. Magsisimula ang kanilang Game 1 sa ganap na alas 7:30 ng gabi. Ang mga nasabing laro ay idarao sa Ninoy Aquino Stadium. Habang ang serye naman ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel, pati na ang laban ng San Miguel Beerman at Converge Fiber Xers ay matutunghayan bukas. Katulad ng inaasahan, isang panalo ang kinakailangan ng Bolts, Elasto Painters, Beerman at Road Warriors dahil sa kanilang twice-to-beat advantage. At yan ang Sports News. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. EJ Obiena, abot hanggang langit ang pasasalamat sa mga magulang. Sandro Mulak, sinorpresa ng ina na umuwi galing ng Amerika. Naritong Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kasama lagi sa dasal ng Filipino pole vaulter na si AJ Obiena na makasama pa niya sa mahabang panahon ang kanyang mga magulang. Ayon kay AJ, sana umano ang limited time na pinagsasaluhan nila ng kanyang mga magulang ay na-maximize niya. Abot langit din ang pasasalamat ng binata sa kanyang mga magulang kung saan blessed umano siya sa pagkakaroon ng isang ama at ina na mapagmahal. Hindi naman maitago ng ina ni AJ ang saya kapag naririnig nito ang pagpapasalamat ng anak. Ayon sa ina ni EJ, ang tanging hiling lamang niya para sa anak ay maging masaya ito lagi at maging maayos ang kalusugan. Nasa tabi lang daw sila nito lagi at nakasuporta at kung saan man daw ito dalhin ng kapalaran ay sana raw ay manatili itong masaya at malusog. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, gulat na gulat si Sandro Mulak nang sorpresahin siya ng kanyang inang si Edith Milyare noong September 23 ng gabi. Hindi alam na aktor na uuwi ang kanyang ina na matagal na nagtrabaho bilang nurse sa Amerika, kaya't kitang-kita ang pagkagulat nito. Umuwi ng Pilipinas ang nanay ni Sandro dahil mas gusto nitong dito sa bansa i-celebrate ang kanyang ika-42 birthday at upang damayan ng aktor sa kinakaharap nitong kontrobersiya sa mga kamahin ng mga gay independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa kanyang Facebook account, ipinost si Sandro ang isang video clip ng pag-surprise sa kanya ng kanyang mami na tinakpan pa ang mukha nito para hulaan nito kung sino ang nasa likuran niya. Nang matanggal ang mga kamay ay nanlaki ang mga mata ni Sandro sa pagkagulat dahil hindi ito makapaniwala na nasa harapan na niya ang kanyang ina. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
At bago tayo magpaalam, tayo munang patama quote of the day. May pa-time management ka pang nalalaman. Katamaran mo naman talaga ang masusunod. Bato-bato sa langit, ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.